Simula nga po mga idol ng ma-buyout si DeMar DeRozan sa Sacramento Kings, maraming kupunan na nga po ang nakikipag-usap sa kanyang kampo. Napakaraming teams ang kasalukuyang nagkaka-interes sa kanyang serbisyo, kagaya ng Miami Heat, syempre Washington Wizards at Golden State Warriors para mapalakas ang kanilang lineup. Pero ayon sa inilabas na balita ni Brett Siegel ng Clutch Point, ang kupunan pa rin ng Washington Wizards ang may pinakamataas na tsansang makuha si DeMar sa mga susunod na araw. Nagkaroon na rin naman sila ng pag-uusap sa kampo nito at mukhang magkakasundo sila. Payag rin naman ng Wizards na papirmahin ito ng mid-level exception at bigyan siya ng starting position bilang starting shooting guard, kung saan makakasama niya dito sina Trae Young, Anthony Davis, AJ Bonza at si DeAndre Ayton. Kumpara sa ibang teams, mas maganda ang kanyang role dito dahil posible na siya ang maging primary scorer sa kanilang laro. Kaya di na nakakagulat kung ang Washington Wizards man ang kanyang pipiliin sa free agency. Samantala, ibinulgar nga na hindi nga po magkakaroon si LeBron James ng introductory press conference sa pagsali nito sa Philadelphia 76ers. Gagawin niya ang Disyembre ito kapag nagsimula na ang training camp sa darating na Setyembre. Mas i-enjoyin pa rin naman ni LeBron James ang kanyang bakasyon kasama ang pamilya. Pero sa kabila niyan, inamin rin naman ito na excited na nga siyang maglaro kasama ang kanyang mga bagong kakampi sa Philadelphia 76ers. Sisiguraduhin ito magiging healthy at maayos ang kanyang kupunan bago magsimula ang kampanya. In fact, kumpara sa mga nagdaang taon na susubukan ni LeBron na maglaro agad sa unang preseason game, alam niya kailangan ng team makabuo ng chemistry at magamay ang bawat play ng magkakasama. Ibig sabihin mukhang ang unang laro ni LeBron James sa Philadelphia ay mangyayari sa darating na preseason game na gaganapin sa Setyembre. Sa kabilang banda, bagamat nakafocus ang New York Knicks sa kanilang gagawing pagdepensa sa kampyonato next season, isa rin naman sa pinaplano nila ngayon pagpapanatili sa kanilang mga key player ng mas matagal, kagaya ng pagbibigay ng bagong extension sa kanilang star player big man na si Karl Anthony Towns. Since magkakaroon na lamang ito ng player option sa taong 2027, pwede na nga siya agad kumuha ng bagong extension sa mga susunod na buwan. Pero hindi rin naman magiging madali ang ganitong plano ng Knicks dahil posible na hindi sila magkasundo ng kampo. Ayon sa ibinulgar ng isang insider, gusto nga ng Knicks kumuha na lamang si Karl Anthony Towns ng team-friendly contract. Kaya kakailanganin ng front office ng mahaba-habang negosasyon sa kanilang star player. Well, malaki rin naman ang tsansang pumayag rin dito ang kanilang manlalaro since ginawa rin naman ito ni Jalen Brunson at para na rin naman sa ikakabuti ng kanilang kupunan kung sakaling pumayag man at kumuha ng mas mababang kontrata para sa championship run ng New York Knicks.